Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Sa araw na ito, tayo po ay dadako sa isang mahalagang paksarin na ating pong matutunghayan sa naka-schedule na topic ngayong araw na ito na pinamagatan kong A Yes of Love. Sa diwang ito, samahan niyo po akong manalangin sa ating Panginoon Diyos. Hingin po natin ang kanyang gabay, patnubay upang tayo ay kanyang gabayan ng kanyang banal na Espiritu. Mapagpalang Ama, muli po sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, kayo po na Diyos na makapangyarihan sa lahat, gabayan niyo po kami na yung Espiritong Banal, pakalinisin kami, patawarin sa aming pong mga nagawang kasalanan. Salamat po sa inyong gabay, sa inyong mga salita na aming matutunghayan ngayong oras na ito. Patuloy po kayong mangusap sa aming lahat at maging tanglaw ang iyong salita sa aming daraanan sa madilim na mundong ito ng kasalanan. Sa iyo lang ang kapurihan sa pangalan muli ng Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Ang ating pong teksto ay nasa unang Juan, kabanatang 3, talatang 16 hanggang 24. Pero sa pag-aaral po natin, ilang mga bagay ang ating pong matutunghayan na ito ay hinati ko sa ilang bahagi. Paano po kaya pinakilala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Paano? Ano naman ang mga naidulot ito sa ating buhay? At ano ang panawagan niya sa atin bilang tugon sa kanyang pag-ibig? A Yes of Love, ang ating pong susing talata ay ating pong mababasa sa unang Juan, kabanatang 3, talatang 18. Ito po ang sinasabi, mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Paano po pinakilala ng Diyos ang kanyang tunay na pag-ibig sa atin? Dito po sa talatang 16 ay ating po matutunghayan ang unang talata na binasa po, nababasahin po ngayon. Ang sabi po rito, dito, makikilala natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay. Bakit kaya inialay ang kanyang buhay? Bakit pwede ba natin iaalay ang ating buhay para sa ating kasalanan? Hindi po tayo qualified. Walang taong qualified na maglinis ng kanyang sariling kasalanan. Ang dapat maglinis ng kasalanan po natin ay ang banal. Walang bahid dungis, walang kasalanan. At yan po ang ating Panginoon Jesucristo. So, meron pa mga talata na nagsasabi sa mga nakasulatan na ang Panginoon ay namatay dahil po sa ating mga kasalanan. Katulad o taliwas sa tinuturo ng iba na si Kristo ay hindi namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yan ay taliwas na katuruan. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 5, talata pong 6, nung tayo mahihina pa, si Kristo'y namatay sa takdang panahon para sa mga makasalanan. So, namatay siya para sa mga makasalanan. Sino-sino yung makasalanan na yun? Lahat ng mga tao, kasama ako, kasama kayo. Lahat po, lahat sa pagkasabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at di nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat po, pati yung mga sinasabing mga santo, lahat po yan, pati yung Papa sa Roma, lahat ng mga tao sa mundo, maliban sa Panginoon Jesucristo, nagkatawang tao, siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Sinasabi rin sa verse 8 ng Book of Romans chapter 5, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Sa verse 10, sinabi rin po rito, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinatanggap niya tayo mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Maraming mga verse sa Biblia ang nagbabanggit tungkol dito na kailangang merong mamatay sapagkat ano po sabi ng banal na kasulatan? So Romans chapter 6 verse 27, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ano po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan po. Kaya, ang tanong,
Nakilala mo na ba si Kristo at ang kanyang pag-ibig? Naranasan mo na ba, kaibigan? So, sa diyong ito, ano po naman ang naidulot ng kanyang tunay na pag-ibig? Ano ang napala ng mga sumasampalataya sa kanya? Ano? Ano ang nangyari? Ano ang benefits mo nung ikaw'y sumampalataya sa Panginoon? Nandito rin po sa talata, sa teksto na ating pinagbabatayan. Dito rin po sa unang Juan, chapter 3, verse 19, anong sabi po rito? Dahil dito, nakikilala tayo nasa panig ng katotohanan. Ano po ang sabi? Iniligay niya tayo sa panig ng katotohanan. Dati tayo ay nasa panig ng kasinungalingan. Nasa panig ng pagkukunwari. Nasa panig ng pagbabalat kayo. Puro kasinungalingan. Nabubuhay tayo puro sa kasinungalingan. Pandaraya, sa sugal, sa bisyo, sa lahat. Hindi tapat sa kapwa. Lahat po ng mga bagay na pawang gawa ng kaaway. Pero nang sumampalataya tayo sa Panginoon, inilagay niya tayo sa katotohanan. Ibig sabihin, itinuro na po tayo ng Panginoon sa tamang aral, sa katotohanan ng kanyang salita, mga kaibigan. Kaya ikaw, kapatid, ang bawat salita ng Panginoon ay totoo. Hindi po siya nagsisinungaling. Kaya lahat ng sabihin ng Panginoon, pag sinabi niya, I am the way, the truth, and the life, siya yun, totoo yun, hindi siya maaaring magsinungaling sapagkat hindi nature ng Panginoon ang magsinungaling. Pangalawang bagay, nasa verse 19 rin po, letter B, at 21, ang sabi rito, matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Ano po ang sabi rito? Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatig ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ano po ang pangalawang bagay? May katahimikan na sa ating mga budhi. Nung tayo wala sa Panginoon, inuusig tayo ng ating budhi. Kaya maraming tao ngayon, para makaiwas sa guilt feelings na kanilang nararamdaman, sila ay nagda-drugs. Sila ay naglalasing. Sila ay pumupunta sa mga bagay na masaya para makalimot sila sa mga bagay na kasalanan kanilang ginagawa. Ang iba naman, umahaman ng katahimikan, nagsisimba sila, lumaalim sa mga relihiyon, nakala nila yun ang magiging daan patungo sa langit. Pero hindi po relihiyon ang daan. Ang daan po ay relasyon kay Kristo. Pangatlong bagay, makalalapit na tayo sa Kanya upang tanggapin ang anumang ating kahilingan. Nandiyan po sa verse 21, tinatanggap natin ang anumang ating hingi sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Makalalapit tayo sa Kanya upang tanggapin ang anumang ating kahilingan. Yan din po sa verse na yan. Makalalapit tayo sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Makalalapit na tayo. Makakapanalangin na tayo. Sa panalangin po natin, we have to pray to God in the name of Jesus Christ. No one else. Wala na ibang pangalan. Sapagkat yan ang sabi ng Biblia, walang ibang pangalan na binigay sa silong na langit na sukat natin kaligtas, kundi ang pangalang Hesus Kristo. Ano pa po ang nangyayari? Pang-apat na bagay, diyan po sa verse 24, nakikita po natin, ang sumusunod sa kanyang utos ay nananatili naman sa kanya sapagkat, ang sabi po rito, sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Purihin ang Panginoon. Pang-apat na bagay na napakahalaga, na naidulot ng kanyang tunay na pag-ibig po sa atin, ipinagkaloob po niya ang banal na Espiritu sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya lahat po ng sumampalataya sa Panginoon, mayroong banal na Espiritu. At yun po, ang pumapatnubay, nagtuturo, nagpapaarala ng mga bagay na salita ng Diyos. Nagbibigay ng kaliwanagan. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, sa Juan 14:26, siya po yung mang-aaliw. Mang-aaliw. Bakit mang-aaliw? Ano ang kabaligtaran ng anong ginagawa ng mang-aaliw? Inaaliw ang mga nalulungkot,
ang mga nasaglat sa problema. Kaya ikaw, kapatid, kapag marami kang problema, ang banal na Espiritu ang aaliw sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng kaaliwan. At ang sabi ng banal na kasulatan sa Roma 8:26, ano po ang sabi ron? Ang banal na Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Siya po ang nag-e-interpret ng ating mga panalangin. Di ba? Maraming lingwahe sa buong mundo. There are thousands of languages around the world. And yet, there is one interpreter. And that is the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang nag-i-interpret ng ating panalangin. Kay Tagalog yan, English, Spanish, Chinese, Japanese. Iisa po ang mag-i-interpret sapagkat ang Diyos, alam po niya ang lahat ng lingwahe sa buong mundo. He can interpret any languages. Kaya po, ang tumutulong sa atin, at siya po yung nag-aayos ng ating mga panalangin, ang banal na Espiritu. Ano pa ba ang mga naidulot ng kanyang pag-ibig sa atin? Ano pa ba? Napakarami kung isa-isahin po natin, mga kapatid. Napakaraming pag-ibig. Paano natin ito masusuklian? Paano nga? Yan. Ano na ba po ang naigaganti natin sa pag-ibig nito ng ating Panginoong Diyos? So, ang panawagan niya sa atin bilang tugon sa kanyang pag-ibig, meron pong panawagan ng Diyos. Ayon sa tekstong ating pong binasa. Diyan din po sa verse 16 ng 1 John chapter 3, sa letter B, ating pong makikita rito, inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin, dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Ano ang may gaganti natin sa ating Panginoong Diyos? Ang maialay ang ating buhay. Paano iaalay ang ating buhay, kapatid? Paano? Ibig sabihin yan, talagang papakamatay ka? Abay, hindi naman ganun. Paano iaalay ang ating buhay? Alam niyo po, pag pupunta kayo sa church, pupunta tayo sa church, in between the lines, hindi po natin alam kung ano mangyayari sa atin. Magmula sa bahay hanggang sa church. Ang iba sa inyo, malalayo pa ang pinanggalingan. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa pagitan ng bahay at ng church. Pero purihin ng Panginoon, maraming mangyari, disgrasya o anuman, wag namang mangyari. Pero ang pag-iingat niya ay pinagkakaloob sa atin. Iniaalay natin ang ating panahon, ang ating energy, ang ating resources, as well at yung ating mga talento, yung ating mga kakayahan sa paglilingkod sa ating kapwa-kapatid. Ito po, mga kapatid, ang ibig sabihin ng pag-aalay ng sarili sa kapwa-kapatid. Alang-alang po sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito po ang ibig sabihin ni Juan, nararapat din ialay ang ating buhay. Hindi po ibig sabihin ialay yung magpapako tayo sa krus. Hindi po yun ang ibig sabihin sa talatang ito. Ano pa po? Pangalawa, nasa verse 23, at ito po ang sinasabi, ito ang kanyang utos, manalig tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos sa atin ng Panginoon. Ano po yung pangalawang bagay? Hindi lamang ialay ang ating buhay para sa mga kapatid, kung hindi mag-ibigan. Mag-ibigan din tayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig niya sa atin. Ang sabi po sa Juan 13:34, sabi ng Panginoon, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Yan ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 13:34. Kaya nga po, itong pag-ibig nito ay walang malisya. Pag-ibig sa kapatid, banal na pag-ibig, makalangit na pag-ibig tulad ng pag-ibig ng Diyos. At ito ay ginagawa na natin, amen? Iniaalay natin sa pamamagitan ng pagkakaloob, pagsiserve sa church, sa praise and worship ministry, sa pangangaral, sa pananalangin sa isa't isa. That is one way of sharing our abilities, motivated with God's love. Kaya yan po yung pangalawang bagay. Pangatlong bagay na paninawagan ng Panginoon, nandyan din po sa talatang 24 naman, na binasa ko na,
ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. Pangatlong bagay, manatili sa Kanya at sa Kanyang mga utos. Nakita po natin, ialay natin ang ating buhay para sa mga kapatid. Mag-ibigan tayo bilang magkakapatid at sundin ang Kanyang utos at manatili sa Kanya at sa Kanyang mga utos. Katulad din po yan na sinasabi sa Juan 15:27, If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Ito po, marami po yan, yung kanyang mga salita. Sa awa at tulong ng Panginoon ay ating pong susundin. Hindi tayo makakasunod sa Panginoon without the love of God. Kaya kailangan po ayon sa kanyang mga utos. Ano yung kanyang mga utos? Ay nandyan na po. Unang-una, manalig sa ating Panginoon Jesucristo at mag-ibigan sa isa't isa at ipangaral ang kanyang mga salita. Sa paglalagom, ang yes of love ay mahirap ipamalas kung wala ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang the word yes ay isang positive answer na ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo sa Ama. Sabi niya, yes, yes, Father, I am willing to your command. Willing siyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya ito ay kanyang ginawa alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Mga kapatid na minamahal, sa diwang ito, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. We have to say yes positively to God. O maaaring hindi positive sa COVID o sa anumang mga whatever happens na nangyayari ngayon. Maraming mga nangyayari ngayon katulad ng COVID, yung Omicron na nagbabanta. But because of our faith, pag-pray po natin na walang masamang mangyari sa atin. And in spite of these obstacles, we shall continue to serve Him, to worship Him. And that is the foremost blessing that He has given to us. Sa diwang ito, samahan niyo kong muling manalangin sa Panginoon. Mapagpalang Ama, salamat muli sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng paalaala na ang hamon na ito sa kamila ng mga pagsubok, mga nagbabanta, nangyayari sa kapaligiran namin, mga nakakahawang virus na nakakaapekto sa aming kaisipan, sa aming katawan, na maraming nababahala, maraming namamatay, nagkakasakit. In spite of this, Lord, hindi ito makakahadlang sa paglilingkod namin sa inyo. Say yes. Thank you, Lord, sa iyo ang kapurihan. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.